Magandang simula ito para sa Turkey sa mahalagang NATO summit. Kitang-kita ng buong mundo ang pagkakaibigan ng Washington at Ankara. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na aalisin niya ang mga parusa laban sa Turkey at pinag-iisipan pa rin niya kung ibebenta ang F-35 fighter jets sa Ankara kahit may pagbabawal mula sa Kongreso. Ibinigay ng leader ng US ang mga pahayag na ito habang katabi si Pangulong Recep Tayyip Erdogan sa simula ng 2 araw na summit sa kabisera ng Turkey noong Martes. Noong 2020, nagpatupad ang Washington ng mga parusa laban sa Turkey habil sa pagbili nito ng Russian S-4 na Ra'an Air Defense Systems. Inalis din ng Washington ang Ankara mula sa F-35 fighter jet program, isang hakbang na tinawag ng Turkey na hindi makataruman at labag sa batas noong panahong iyon. Ngayon, bago ang summit, nagbabala si Benjamin Netanyahu laban sa pagbebenta ng mga F-35 at inulit niya ito. Ang Turkey ay isang rehime na hawahan ng Muslim Brotherhood, isang ekstremistang kilusan na sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Ngayon, pakinggan muna natin ang iba pang sinabi ng leader ng US habang pinupuri niya ang katapatan ng Turkey. Well, pagdedesisyonan pa namin yan. Meron tayong napakagandang relasyon. Sa tingin ko, maraming tao, masasabi ko sa iyo, maraming tao, kabilang na ang mga taong nakaupo dito ngayon, ang nag-iisip, alam mo, bakit hindi natin gawin yon? Mas maganda ang relasyon natin sa Turkey at sa maraming paraan, mas tapat sila kaysa sa ibang bansang inaasahan nating tapat. Kaya siguradong isa yan sa mga bagay na maaari naming isaalang-alang. Magandang eroplano yan. Ito ang pinakamahusay. Sa ngayon, ito talaga ang pinakamagandang eroplano. At siguradong isa ito sa mga bagay na isa sa alang-alang namin. Oo. Kamakailan, muling ipinahayag ni Benjamin Netanyahu sa CNN ang kanyang mga alalahanin tungkol sa Turkey, sabi ng punong ministro ng Israel. Ang pagbebenta ng F-35 jets sa Ankara ay sisira sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Pakinggan ninyo ito. Hindi ito puwersa ng kapayapaan at katatagan. At kung bibigyan mo, alam mo, ang ganitong klaseng radical na rehimen na aminado umiiti sa Amerika kapag kinakailangan o umiiti sa Pangulo ng Estados Unidos kapag kinakailangan. Pag binigyan mo sila ng ganong kapangyarihan, makikita mo ang agresyon. Hindi ko yung gagawin. Para sa karagdagang reaksyon, ikinagadalak naming tanggapin si retiradong kapitan ng US Navy Gary Tabak, dating kumander sa NATO Anti-Terrorism Center, na kasama natin ngayon mula sa Kyiv sa Ukraine. Maraming salamat po sa inyong oras. Marami tayong kailangang talakayin dito. Magsimuma tayo kay Pangulong Donald Trump na nagsabing pinigilan niya ang Turkey sa pag-atake sa Israel at mataas ang kanyang papuri kay Recep Tayyip Erdogan. Gaya ng narinig natin kanina, tinawag niya itong kaibigan at pinuri ang kanyang katapatan. Kung payadan niya ang pagbebenta ng F-35 sa Ankara, gaano ito kahalaga? Ano ang opinion mo? Salamat Binibining Alvin sa imbitasyon. Isang karangalan po. Mula, kailangan natin tandaan na si Pangulong Trump noong 2019 ang nagpasimula ng parusa laban sa pagbebenta ng F-35 sa Turkey. At siya rin ang nagtulak nito sa Kongreso ng Estados Unidos na ngayon ay babaliktad na. Sinasabi lang niya na isasaalang-alang niya ito. Ibig kong sabihin, ano ba ang dapat niyang gawin? Sinusubukan niyang makipagkasundo. Nakikipagkasundo siya na wala namang iba, kundi kailangan may gawin ang Turkey. Para mapakinabangan ng ating bansa o ng Israel kung gagawin nila ito, kung isasaalang-alang niya at kung mahihikayat niya ang Kongreso na baliktarin ang ipinagawa niya sa kanila noong 2019 laban sa pagbebenta ng F-35, dagdag pa rito. Alam mo, may kasabihan. At sa tingin ko, si Pangulong Trump ay isang magandang halimbawa nito. Kailangan mong panatilihing malapit sa iyo ang iyong mga kaibigan, pero mas ilapit mo pa ang iyong mga kaaway. Ganyan kumikilos si Pangulong Trump. Sa tingin ko, simulat sa pool. At gaya ng sinabi mo, may ginawa naman ng Turkey. Hindi niya binanggit kung anong ginawa ng Turkey para sa atin, hindi pagtulong sa Iran noong inatake natin sila. Hindi tulad ng iba pa nating mga kaalyado sa NATO, mga bansang mamadlang sa atin, at naging sagabal sa digmaan natin kasama ang Israel laban sa Iran. Muli, F-35 sa tingin ko, mga politiko lang ang nagsasalita dito, kung tutuusin.
Oo, at sa lahat ng respeto ko kay punong ministro Netanyahu, nagsasalita siya sa mga mamamayang Israeli at sa kanyang mga botante at napapasigla sila nito. At si Pangulong Trump ay nagsasalita sa mga botanteng Amerikano, sa mga tao, sa mga mamamayang Amerikano dahil ang F-35 kung wala ang Israel ay hindi lilipad. Ganun lang kasimple yon. May mga pangunahing bahagi na ginagawa sa Israel para sa F-35, mga electronics, ang helmet, mga pangunahing bahagi ng helmet, at hindi ko alam kung alam mo yon. Ginagawa sa Israel ang mga pakpak ng F-35. Hindi lilipad ang eroplanong ito kung walang helmet, electronics, at mga pakpak. Kaya sa tingin ko, kung sakaling ibenta ang F-35, ulitin ko, pinag-iisipan pa lang ito. Walang dahilan para sa isang kasunduan. Kung sakaling ibenta ito sa Turkey, kailangang makitungo ng maayos ang Turkey sa Israel. Kung hindi, hindi lilipad ang kanilang eroplano. Oh, magiging alalahanin talaga yon sa Israel dahil tama ka. Sinasabi ng mga politiko ang dapat nilang sabihin sa botante nila. Ngumiti, nakipagkamay, at tumingin sila sa kamera kung kailangan. Kasabay nito, may tunay na pag-aalala sa Israel tungkol sa mga hangarin ng Turkey. At narinig natin si Benjamin Netanyahu na nagsabi kanina na si Recep Tayyip Erdogan ay may agresibong mga hangarin, malinaw na may pag-aalala sa kanyang mga salita. Sabi niya, ang ganitong bentahan ay makakasira sa balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Maiintindihan ang mga pag-aalala. Ano ang iyong pananaw? Kailan pa naging ganoon kaalala ang Israel tungkol dito? Muli, palaging may ganitong balanse. Meron kang kalahating bilyong Arabo na nakapaligid sa iyo. Marami kang mga bagay na kailangang harapin sa Israel at sa loob ng bansa mismo. F-35, hindi ito magiging malaking bagay na magdudulot ng kawalan ng balanse. Sa pagitan ng, alam mo, na-assign ako sa Turkey ng 3 taon noong ako'y commander sa Anti-Terrorism Center, NATO Anti-Terrorism Center doon. Hindi, walang magiging kawalan ng balanse. At ang Turkey ay hindi naman katabi ng Israel, paumanhin, hindi ng Ukraine. Kaya, isa itong Freudian slip. At muli, sa tingin ko ay kinakausap ni Punong Ministro Netanyahu ang mga mamamayang Israeli bago ang eleksyon. Ang F-35 pangalawa, una, ito ay kinukonsidera pa. Parang nagmamanyobra rin si Pangulong Trump. Sinasabi niyang, kung magiging mabait ka, bibilhan kita ng sorbete sa weekend pag binalapit sa zoo. Hindi, ibig sabihin na ibibigay niya ito sa kanila dahil, ulitin ko, hindi naman si Pangulong Trump ang magdedesisyon dito. Nasa Kongreso ang desisyon dahil si Pangulong Trump ang nagtulak nito noong 2019. Sa huli, pwede niyang sabihin kay Erdogan, magkaibigan tayo, mahal kita, at marami kang nagawa para sa akin. Pero ang Kongreso, lalo na ang mga demokratiko, ang sama talaga, nakakainis sila. Para malinaw, hindi lihim ang pananaw ni Erdogan tungkol sa Israel at sa punong ministro nito. Nakakabahala rin ang ugnayan ng Turkey sa Hamas. Kinakaharap ng Israel ang sabay-sabay na mga banta sa mismong pag-iral nito mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya ramdam ang mga alalahanin. Gaya ng nabanggit mo, ikaw ay nasa Ukraine ngayon. At alam natin na si Volodymyr Zelensky ay naroon din sa Turkey. Hinimok ng Pangulo ng Ukraine sa kanyang talumpati ang mga kaalyado na magpadala ng mga air defense system sa Kyiv kung nasaan ka para maprotektahan ito laban sa mga pag-atake ng Russia gaya ng nakita natin bago ang summit na ito. Dayan ang alam mo, ang aktual na sitwasyon dyan sa lugar, ano ang maaari mong maibahagi mula doon? Gaano kakagyat ang pangangailangan ng suporta ngayon sa Kyiv? Talagang kailangan nila para sa kanilang mga pamilya. Buong pamilya nila ay nalilipol. Napakaraming pagkawasak. Kaya't ito ay isang terror. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa mga Israelian tungkol sa terorismo. Pero dito talagang tinatakot at pinapatay ang mga tao. Maraming pamilya at inosenteng tao ang pinapatay. Kaya tiyak na ang Estados Unidos, ang mga kaalyadong Europeo, mga Turko at mga kaalyadong Arabo natin sa Gulpong Persiko, kailangan din nilang isaalang-alang na may isa pang digmaan na nangyayari bukod sa digmaan laban sa Iran. Isa itong pandaigdigang digmaan sa Ukraine at isa itong usaping pandaigdigan. Hindi lang ito sa pagitan ng Israel at Iran o sa pagitan natin at ng Iran o sa pagitan ng Ukraine at Russia. At nakikita natin yon. Ito ang dahilan kaya sa tingin ko madalas hindi makatarungan ang mga batikos.
kay Pangulong Trump. Sa totoo lang, kahit balikan ng Israel nung isang taon, kasama ang Hamas at Gaza, at kung paano niya pinipigilan kayong kumilos nang hindi matapos ang trabaho. At nakikita natin ngayon sa Hamas at kung paano tayo umuusad doon. Ganoon din sa Lebanon. Nakikita natin na ito ay walang kapantay. Walang kapantay. Ang Lebanon ay kinikilala bilang ang Israel na walang karapatang umiral, ngunit ipinagtanggol nito ang sarili sa teritoryo ng Lebanon. May mga kasunduang nilalagdaan kasama ito. Kaya lahat ng mga bagay na yon na si Pangulong Trump ay, alam mo na, hindi makataruang kinokondena at pinagtatawanan bago pa man mangyari ang mga ito. Katulad ngayon, binibenta niya raw ang F-35, pero malayo pa siya rito at baka pain lang ito. At muli, May isa pang problema at iyon ay ang Ukraine. Labis na naghihirap ang Ukraine at labis ding naghihirap ang mga tao doon. Wala nang duda tungkol doon. Kaya tiyak na sa summit ng NATO na ito, mababawasan ang pagtutok sa usapin ng Iran. Kailangang bigyang pansin ang Ukraine. Sa tingin ko, pandaigdigan ito at magkakasama ang laban. Isang kalaban. Sa kasamang palad sa Ukraine, sa Israel, sa China, sa Rusya, hindi nila nakikita yon. Meron tayong iisang kaaway. narinig natin si Donald Trump na nagsalita at ayaw niya ng digmaan. Hintayin nating makita kung ano ang lalabas sa summit. Retiradong Kapitan Derry Tabak, live mula Kiev, salamat sa iyong oras. Maraming salamat. Salamat. Paalam. Ngayon, kasama natin sa studio ang security analyst Yakov Lapin, host ng Ross Handler Report, at si Yaki Dayan, dating Israeli consul sa Los Angeles, para talakayin ito. Maraming salamat sa inyo. Marami pa tayong pag-uusapan, pero gusto kong magsimula sa iyo, Yaki. Ang imahe ni Donald Trump na pinupuri ang katapatan at lakas ni Recep Tayyip Erdogan. Baka mga ngiti lang sa kamera ang mga larawang ito, pero may mga bagay din na nangyayari sa likod na hindi pa natin alam. Mga alalahanin mo habang tinitingnan ang mga larawang iyon mula Ankara ngayon. Malaking pag-alala sa tingin ko, si Erdogan ay kumakatawan sa Islamikong fundamentalismo. Ito ang Muslim Brotherhood sa rehiyon. Siya ang sentro ng Hamas na teroristang organisasyon at iba pang mga terorista na nagpaplano ng kung ano-anong bagay sa pamamagitan ng Turkey. Tiyak na nananawagan sila para sa paglipol ng Estado ng Israel. Siya ay gumaganap ng napaka-negatibong papel. Parang axis itong nabuo kasama ang Qatar at ibang bansa. Pero si Trump ay may kakaibang pagkiling kay Erdogan. Alam natin yan. At si Erdogan ay gumanap ng napaka-konstruktibong papel sa pagbuo ng kasunduan sa Hamas at ng kasunduan din sa mga Iranian. Kaya mataas ang pagtingin niya kay Erdogan. Gusto niyang pasalamatan siya para doon. Bahagi ito ng maling akala at hindi pagkakaintindihan sa gitnang silangan. Naalala ko tuloy nung sinabi ni Trump na kailangan pumasok ni Ashara sa Lebanon at ayusin ang lugar doon. Bahagi ito ng hindi pagkakaintindi sa gitnang silangan. Ngayon, si Erdogan ay gumaganap ng napaka-negatibong papel. Sana hindi matuloy ang kasunduan tungkol sa F-35. Siguradong may malalaking hadlang siya sa Kongreso dahil ang mga Turko ay may sarili nilang mga sistema ng depensang pangimpapawid. Ang S-4 naraan na binili nila mula sa mga Ruso. May mga hadlang mula sa Kongreso. Kaya magiging napakahirap para kay Trump na baguhin niyon sa Kongreso. At siguradong, lalo na kung mawawalan siya ng kontrol sa Kongreso sa loob ng maikling panahon. At ang kasunduang ito ay hindi darating sa Kongreso, bago yon siguradong sigurado. At higit pa dyan, naalala natin na pagkatapos ng Abraham Accords, nanako si Trump ng F-35 sa UAE at wala nangyari. Naghihintay pa rin sila sa mga eroplano, kaya sa tingin ko, hindi matutuloy ang kasunduang ito. Pero ang katotohanan nakatayo si Trump sa tabi ni Erdogan, ito ay parang pagpapakita ng isang problema sa gitnang silangan at ng kahinaan na ipinapakita ngayon ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Kung ito man ay mapaminsalang kasunduan sa mga Iranian o hindi nga kasunduan, kundi memorandum ng hindi pagkakaunawaan, gaya ng tawag natin dito. At ang iba pang mga bagay, hindi ito magandang panahon. Pero si Trump, dahil si Trump naman ay si Trump, sana pagkatapos ng midterm elections, magbago siya ng direksyon.
Magbabago siya ng direksyon patungkol sa mga Iranian at magkakaroon yon ng epekto sa buong reyon. Sa ngayon, tingin ko hindi ito magandang direksyon, pero maaring magbago ang sitwasyon sa gitnang silangan sa malapit na hinaharap. Yaakov Lapin mula sa pananaw ng Israel, habang pinapanood ito, malinaw kung paano tinitingnan ni Donald Trump ang kaalyadong ito, kasunduan man o hindi. Tungkol kay Recep Tayyip Erdogan, kung paano niya tinitingnan ang mabuting ugnayang ito habang ang punong ministro ng Israel ay nagsasalita sa American TV na hindi dapat magmadali. Sa palagay ko, parang ginamit ng Turkey at Erdogan ang panlokong pakulo sa marketing para magbukang maasahan at makapangyarihang kaalyado ng NATO. Pero anong klaseng kaalyado ng NATO ang tumatanggap sa Hamas? Parang isang kaalyado ng NATO na tumatanggap sa ISIS at Al-Qaeda at inaasahan na pupunta ang US para magbigay galang dito. Yung S-4, naraan ang katotohanang meron silang mga sistemang Ruso na maaring gamitin ng mga Ruso para palihim na makakuha ng datos mula sa mga radar ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid. Ang ideya ng pagbebenta sa isang bansang bumili na ng mga advanced na sistemang Ruso na pangdepensa sa himpapawid na dinisenyo laban sa F-35. Sa palagay ko, ang ideyang yan ay magpapuyat sa mga pinuno ng Pentagon. Ang hayagang pagsasabi nito ay tila nakakahiya para sa posisyon ng Amerika sa mundo. At napakarami pang ibang bagay, alam mo, nabanggit ni Yaki ito na talagang may mga problema. Binubuli ng Turkey ang Greece. Binubuli rin ito ang Cyprus. Hindi ito nagkataon na narinig natin nitong mga araw ang tungkol sa pagsasanay ng Israeli at Greek Air Force sa Crete. Kasama di umano ang Israeli refuelers na nagtuturo sa Greek fighter jets ng long-range strike mission. Malinaw ang mensahe na parehong nararamdaman ng Israel at Greece na nananganib sila mula sa isang bansa. Kaya sa huli, ang tinitingnan natin ay isang Sunni radical na kapangyarihan na sinusubukang maging bagong bersyon ng dating Imperyong Ottoman. Sinusubukan nitong punan ang puwam na iniwan ng Iranian Shiite Axis habang tinatamasa ang immunity at kredibilidad bilang pangunahing miyembro ng NATO. At walang ibang bansa maliban sa Israel ang nagsasabi o tumutulig sa kanila tungkol dito. Ang Israel lang ang hayagang tumutulig sa kanila, pero hindi ibig sabihin na wala ng ibang bansa na may parehong alalahanin. May ilang bansang Arabo na nag-aalala sa papel ng Turkey at mas tahimik tungkol dito, gaya ng dati. Ang ministrong panlabas ng Alemanya ay pumunta lang sa Israel upang ipahayag ang kanyang suporta sa Israel, batay sa pahayag ng ministro ng panlabas ng Turkey laban sa Israel. Kaya mahalaga para sa kanya na dumaan sa Israel papunta sa NATO summit para lang ipahayag iyon. At gusto ko lang sabihin, mahalagang punto yan. At yan ang inaasahan nating gawin ng mga leader ng kanluran. At ang huli kong sasabihin dito ay hindi lang tungkol sa mga F-35. Mas malamang matuloy ang kasunduan sa bentahan ng jet engine. Ang tawag dito ay F, 110 jet engines na gusto ng Turkey gamitin para sa maramihang paggawa ng sarili nilang na sariling gawa nilang fighter jet. Ibinebenta nila ito sa Indonesia at ibang bansa. Ang Turkey ay nagpapaunlad ng isang advanced na multi-billion dollar na industriya ng depensa, gumagawa ng missile, cruise missile at drone. Kailangang maging mapagmatyag ang Israel para hindi mapunta ang teknolohiyang ito sa Syria na nagiging proxy ng Turkey.